Hello, what is up mga moms or sir? Ma'am, ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, and today we are going to customize the CT Toys Agent Venom and Agent Anti-Venom. So na-prep na natin siya, natanggal ko na yung arms, naglagay na ako ng mga blue tack para dito para ma-mask yung mga joints, para pag binalik natin siya, same lang yung articulation. So dito sa hands, spray na natin siya directly dito sa hand na container or organizer. Tapos yung mga ibang mga parts lagay natin dito sa alligator clips for easier spray. Hindi na natin kailangan kumbaga parang hindi matatamaan yung skin natin for kapag nag-spray tayo, mapoprotektahan yung skin. Kung gusto nyo maglagay ng gloves, pwede, pero kailangan din natin ng respirator para maprotektahan din natin yung lungs natin, okay? Hindi natin ma-inhale yung mga fumes. Okay, for the top coat or clear primer, ito yung gagamitin natin, number 191 flat clear. Okay. And yung painting technique na gagawin natin dito ay, wait lang. Alright, this one, clear primer, mag-apply tayo ng shadows, highlights 01, highlights 02, line art, and then top coat. So comic book paint style yung gagawin natin sa kanya. Okay? But right now, kailangan muna natin maglagay ng primer para nag-cure na siya. So right now, kasi meron pa tayong mga iba't ibang projects. So this is the Marvel Select Hulk na progress natin. So we are doing the Red Hulk and Green Hulk, tapos meron pa tayong Gray Hulk. So marami tayong work in progress, kaya habang ginagawa ko yung iba, at least yung primer dito nag-cure niya. We are back. Doon na tayo mag-spray ng clear coat. Now we are going to add some dry brushing. Ito kasi super black niya and gusto ko magkaroon ng additional visual contrast. So usually ang process natin, clear primer, tapos mag-add tayo ng shadows. Ngayon mag-add ako ng step dito, dry brushing technique using steel na color, para lang magkaroon ng additional layer of contrast. So ito yung gagamitin natin, flat brush. And this time, dito naman sa white version, hindi na tayo mag-dry brush. Well, I think, yeah, pwede pa rin. Yung gagamitin natin for dry brushing, stone blue tsaka white. Light lang, very light lang, para magkaroon ng variation ng color. Dito naman sa black, yun nga, steel. Okay, for dry brushing, kulang tayo konti ng paint dun sa palette, and then tanggalin natin most of the paint using any porous material, and then itadrag lang natin yung paint across the surface. So mangyayari dyan, lahat nung madadaanan niya na nakaangat, yun lang yung malalagyan ng paint. Okay, in this case, yung mga pouches nagiging mas defined yung mga edges niya. Okay. Ito rin sa likod. Yan. So mas nalalagyan ng, usually makikita nyo yan dito sa spikes. Ayan, mas meron siyang texture. Yan. So gagawin natin yan lahat, sa lahat ng parts. Okay? So dry brushing muna tayo. Done na tayo sa dry brushing. So ito na yung status niya. So here's the front, here's the side, here's the back. And the next step na gagawin natin, mag-a-apply na tayo ng highlights. Di na tayo mag-a-apply ng shadows dito kasi yung dark na kasi yung yung base color ng action figure natin. So ito yung apply natin, highlights layer 1, navy blue. Lalagay natin dito sa mga parts na nakaangat. And ito reverse technique lang to. Kung yung shadows nilalagay natin sa crevices or sa mga deep areas, ito naman mga highlights nilalagay natin dun sa mga ina-apply natin dun sa mga areas na nakaangat. So gagawin natin yan sa lahat ng parts. And next step naman, mag-add tayo ng second layer of highlights. So gumamit ako ng turquoise at saka ng white for the second layer of highlights natin. Okay. So i-add natin siya dun sa mga parts na naka-rise talaga. So dun sa mga nakaangat na areas or mga parts. Katulad nito dun sa mga folds ng kanyang pants. Hindi natin lagayin dyan. Here, dun sa mga nakaangat talaga na part. Naka-raise na mga parts or na mga surfaces. So in this case, dito sa legs, ito mga naka-raise to yung mga muscle groups. You can add here, here. So yung technique na ginagamit ko, it's just a press and flick na painting method. Yun na lang yung tawagin natin. Kasi very gestural and hindi na, talagang kita yung kitang kita talaga yung brush strokes na ginagawa ko.
This one here, side. Done na tayo mga ma'am, sir, ma'am sa ating CT Toys Agent Venom and Agent Anti-Venom project. So napakadaming accessories. So meron ditong mga tentacles, apat na tentacles per figure. Ilang set of hands to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 pairs of alternate hands per figure. Meron ding isang base, tapos may dalawang web shooters na effect, and then you have the sharp blade na pwedeng i-equip sa kamay. Then you have the extra head sculpts. Ayan. Ang in-equip ko ngayon dito sa mga figures natin yung Venom na head sculpt. So we have, this is the Agent Venom. So mas hindi ko na nilagyan ng black na line art kasi hindi na siya makikita. So ang ginawa natin yung reverse. So nag-apply tayo ng clear primer, nag-dry brush, tapos nag-apply ng highlights 1, highlights 2. And then yun, done na siya. Done na. Wala nang black na line art. Okay. So ito yung front. Ayan, mas close up. Yung front, side, and back. Okay. Mamaya ipopost ko to. Gusto ko i-equip lahat ng ng attachments per figure. So this is the Agent Anti-Venom. This is the white version. So mas dominant yung white. Dito sa Agent Venom, mas dominant yung black. So ganyan. Side and back. So dito naman, ang ginawa natin, clear primer, nag-add tayo ng shadows, and then nag-dry brush tayo ng stone blue para magkaroon ng ibang kulay. Kasi pag ginawa natin gray, black, white, para siyang grayscale. So para siyang black and white. So nag-dry brush tayo ng stone blue just to give it a slight cool tone effect. Tapos nag-add tayo ng shadows, and then ano pa ba inad ko rito? Ayun, highlights, yun yung white. Tapos nag-sponge tayo ng mga reds para magkaroon ng mga blood effects. Ayan. Okay. So yun yung ginawa natin kay Agent Anti-Venom. Tapos sa mga guns, nag-dry brush ako ng, so meron tayong flat clear ulit, tapos dry brush ng silver or steel pala. Tapos naglagay lang tayo ng mga highlights na color white. Tapos dito naman sa mga blast effects, nag-add lang ako ng mga yellow and white na strokes dun sa gitna. So palabas, so parang meron tayong radial na gradient. Tapos yung gilid, nilagyan ko na lang din ng black na stroke. Para mukha siyang comic book style, repaint pa din. Same lang dito sa mga web na shooter effects na ginawa natin. Meron tayong shadows, and then highlights, and then yung line art. Okay. So ang gagawin ko ngayon dito, i-equip ko lahat ng, itatry ko i-equip lahat ng attachments sa kanila. Okay. So dalawa lang, ito hindi ko na gagawin to kasi extra lang naman yun. Yan. So yun mga ma'am, sir, ma'am, ito na yung mga accessories na ilagay ko na sa likod ni Anti-Venom, Agent Anti-Venom and Agent Venom, yung mga guns, mga tentacles sa likod using blue tack. Yung apat na holes niya, in-equip ko rito sa may gun. So yun yung tentacles niya, ilagay ko rito. Pero ito yung mga additional na mga may spikes, yun yung ginamitan ko ng blue tack. So dalawa, 1, 2, 3, and 4. Tapos yung may holes 4 din. So nilagyan ko yun ng guns na merong blast effects. So same din dito. Yan. So at least na equip natin pati yung mga spikes na may tentacles and yung tentacles na may firearms or yung may guns. So mas loaded na yung yung action figure. So you can add this as your additional display option sa inyong mga collection. Yan, Agent Anti-Venom and Agent Venom and the Agent Anti-Venom. So if you can pair them like this,
Very, very nice action figure from CT Toys. Yan. Kung gusto nyo makabili ng mga CT Toys, punta lang kayo sa, I think, meron sa Shopee and sa AliExpress. Okay? So, that's it mga ma'am sir. Ito na yung mga... Actually, gusto ko pang lagyan ng mga holster dito kaso wala nang paglalagyan. Sobrang useful ng Blue Tack kung gusto nyo mag-attach ng mga additional accessories katulad nito. Ganun. Hindi naman siya nahuhulog, secure naman. Diba? Tapos pwede nyo rin tanggalin kung i-remove kung ayaw nyo na yung tentacles, pwede nyo tanggalin. Tsaka safe to, hindi siya dumidikit sa paint. Hindi niya nada-damage yung action figure. Yan, kung merong mga loose joints, pwede nyo rin dagdagan ng Blue Tack para medyo sumikip. Yan. So, very, very useful yan sa mga action figures. Tapos ito pala, yung mga holster, ginlo ko na yung mga baril para hindi na siya nahuhulog. Kasi nahuhulog yung yung mga baril sa loob eh. Yan, yung dinikit ko na yun, glued na yun. So, permanent na yun. And hindi na mahuhulog yung half ng part ng gun dun sa loob ng holster. So, one part na lang siya. And meron pa yung mga extra accessories. Dami-dami accessories na ito mga ma'am sir. Kaya, kung gusto niyo bumili ng mga CT Toys, G na kayo mga ma'am sir. Super, super, super nice. Ang ganda ng gawa nila dito. And yun, na-experience ko na rin yung bootleg na Revoltech or KO. Nagawa ng CT Toys. Ayun, medyo natatanggal lang. Pero pwede nyo naman kabit ka agad. Kasi sarap nito paglaruan, promise. Ang ganda ng mga poses na magagawa nyo rito. Grabe articulation nito. Super, super cool. In terms of articulation, wala namang nabago, same pa rin. So you can move the head, lahat. Pwede nyong mapaglaruan pa rin. Playability, ang daming mga posing options na pwede nyong gawin dito sa dalawa. Agent Anti-Venom and Agent Venom. Okay? So that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.